actress na nakikita natin sa kanya. Pero sabi ko, pero nakakama naman, pag hindi siya mag-effort na magpapayat. Yung pala, yung foods pala. At pinuluwal niya yung kanyang baby last January. Tapos sinipin ko, basta baby boy. Ang kanyang? Inuluwal. Yung una niyang na inuluwal na baby girl. Hindi lang yan pang ano eh. Hindi lang yan pang first eh. Yung first. Pero hindi ko sabihin kung pang ilan. Yung una baby girl. Baby girl. Sumunod baby boy. Itong huli ngayon, baby boy. Kaya Magaling magsakap ng news. Tuwa yung sikat na aktor na ama nitong pinagbubuntis. Yung January pala siya nanganak. At siyempre, sana magiging ka ni aktor. Malay mo, hindi mo natin makita. Yung bininyagan siya, isa sa mga ninang ay ang sikat na actress na nakatrabaho ni actor. Naghuhulan ako sila ng mga initials. Wala ko kami i-confirm. Maria Isabel Dipon, dahan-dahan baka malibel kayo kagaya niya OG at si Christy. Mamaya ako sa palagi na Shari Picho, report po sa FB, go to menu. Ayun, pag mag-report ka sa FB, pumunta ka sa menu, makikita mo doon ang help and support. Makikita mo yung link to report a problem, doon niyo po i-report. Okay. Thank you, Shari Picho. Thank you so much. Yeah. Okay. Bombat na! Hello, Jam Avery! At saka sabi ni John Paul Winter, interesting ito si Leandro de Viste, anak ng Senator Loren, na kumuha ng 8.5% ng shares sa ABS-CBN. Bali second siya na may pinakamalaking ambag sa shares ng kumpanya. O nga, kanina pinag-usapan yan sa social media. Pero tingnan natin, sana nga yung tawag nito palalo pang mag-progress ang ABS-CBN. May mga ilan pa ako kung naririnig na kwento ko sa ABS-CBN, kung nahirap mo muna sa ngayon. Pero ngayon ka, happy na nga daw. At baka itong si Showbiz Couple sa kanilang bagong baby na umuluwal niya noong January. At baka magulat pa lang doon tayo, kasalan ng kasunod. Pwede mangyari yun. Kung sino ba yung dalawang yun, Kasi parang si actress naging tahimik siya naging sunod-sunod. Tahimik talaga. At hindi siya nagsasalita na tungkol sa pagbubuntis niya, sa pagkakanak hindi sila nagsasalita. Although wala silang inaamin. Dahan-dahan ka sa kasi alam ko yung minsan nagugulas ka ha. Dahan-dahan ka sa mga pagsasalita ha. Ang actress na ito ay... Oo, kasi pag-isip-isip ka, minsan kasi nagugulas ka na, babanggit mo ang pangalan eh. Ang actress na ito Oo, diba? ay kilalang. Ganyan ba magsalita si aktor? Hindi, gaya mo yun eh. Hindi ko alam. Ay, Mr. Wyatt Gulay, hello! sige ka, Gorgie. Batiin mo nga ako. Ayoko. Batiin mo nga na. Sa paraan. Ayoko! Bakit? Mahirap na! Ay! 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 Bakit mahirap na? Ayoko magkakato. Ay! Nakakasot ako. Huwag ko lang dagdagan ng mga sabi ng mga tao. Ayaw ni Joe Baraneta. Ayaw ni Kuya Jobar. Kaya si Gina Vaz Rodriguez, ayaw nila yan. Si Jean Lali na irita sa akin, ayaw nila yan. Ayaw ni Bulan. Sabi na ni Jam Avery, kagaya dati, nag-BBI ka, tapos binanggit ni Kuya Morley yung pangalan. Tapos lumawa na lang. Diba? Pero heto ka muna. Kasi kahapon, di ba, binarita mo nga na sinagot naman ni Odi Diaz yung meron naman siyang mensahe. Hindi diretso, pero... Statement naman dito sa final na kaso ni Bea Alonso laban sa kanya, pati sa mga chorus niya.
si Tita Christy kanina sa kanyang radio program, nagsalita na. Ano ang sinabi na? At sabi niya, hindi ka nakasalita kasi hinintay din niya muna kung ano yung nakapaloob doon sa affidavit na ifinal na kaso ni Bea Alonso. Pero mahaba rin na naman si Tita Christy, di ba? Alam niyo naman, sabi niya, hindi naman daw siya bago sa kanya. Sabi niya, ang side, alam ko naman na mayroon kayo hinihintay na, sabi niya, karapatan naman daw ng kahit sino ang magsampa ng anumang kaso sa sinuman. Lalo na daw sa kanilang trabaho. Sabi niya, kakambal na raw ng profesyon natin ang libel or cyber libel. Sabi niya, ito po ay parang dila at ngipin na magkasama. Hindi po pwedeng paghiwalayin. Huwag talaga mag-play ng words sa Tita Christy, di ba? Pero napakalayo pa po nung tatakbuhin itong kaso na ito. Magpapalitan pa po kami ng aming mga sinumpang salaysay para ang prosecution na po ang magdesisyon kung sino ba ang nasa tama at sino naman ang nasa panig ng mali. Kasi ifidal pa lamang naman yan sa prosecutor's office at hindi pa yan pagdidesisyonan pa ng prosecution kung aakyat ba sa korte ang kasong isinampa ni Bea Alonso. So nahusgado pa po yan. Ang paliwanag ni Tita Christy ay hindi daw nila trabaho yung gumawa ng show para siraan o para tawag nito, ilibakin or whatever kung ano man ang ibibigtang ng mga akusasyon laban sa isang artista, specifically kay Bea Alonso. At sabi niya pa nga, ayun na nga, sabi niya, nung panahon nga, nung kainitan ng issue ng hiwalayan nila ni Dominic Roque, ay isa pa nga raw siya sa nagtatanggol kay Bea. Sabi niya, alam niyo po, sabi niya, pinagdaanan niyang issue, ako po ang nagbigay ng protection sa kanya. Ako po ang nagtanggol. Kinalaban ko pang lahat para lamang nabigyan ko siya ng magandang pagtalakay at opinion. So sabi niya, sa dinami-dami po ba naman magagawa natin magawa sa buhay na ito, na tayo ay mamuhunan ng ating pangalan, ng ating kredibilidad, ng ating opinion at maaaring sabihin na nakagaganda sa isang personal, yun pong lahat ng iyong kapag